Tayo po'y dumulog sa mga oras na ito. Ang Diyos ang iyong kailangan. Hindi ang sinumang taong iyong nakatabi, nakasama. Diyos ang higit sa lahat na siya mong kailangan. Panginoon, sa mga oras na ito, buksan mo ang aming kalooban, buksan mo ang aming isipan, buksan mo ang aming mga mata, buksan mo ang aming mga tainga. Parang awa mo na, Panginoon, hindi lang sa amin, hindi lang sa akin, hindi lang sa aking mga anak, hindi lang sa aking mga tauhan, maging ang mga nanonood ng live video na ito, buksan mo rin ang kanilang mga mata, buksan mo rin ang kanilang mga kalooban, buksan mo ang kanilang kaisipan. Parang awa mo na, Panginoon, sa mga taong manunood ng video ito, sa mga taong makikinig ng salita ng aral ngayon. Kahabagan mo, kaawaan mo, iparanas ang iyong kapangyarihan na iyong salita, iparanas ang iyong kabanalan sa aming lahat. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga maling desisyon. Patawarin mo kami sa aming mga pagbibirong lumapit sa iyo. Patawarin mo kami sa aming pagkukunwaring malapit kami sa iyong salita. Hubugin mo kami para sa iyong kabanalan. Ituro mo sa aming lahat ang iyong ibig gawin at ibig namin gawin sa inyo, upang sa ganon sa aming pong paglalakbay sa sanlibutan ito, maibaon namin ang aming pinanggalingang kahirapan, mga sumpa ng buhay, mga kasalanan na pinanggalingan namin sa aming mga ninuno. Samahan mo ang aral, gamitin mo ang iyong abang lingkod upang magsalita sa harapan ng kamerang ito at sa harapan ng mga taong inanyayahan mo at ikaw ang pinagbigyan. Huwag mo po kaming hayaang mapaliwala. Bagos kami ay kaawaan mo para makapanumbalik sa iyong salita. Payagan mo ngayong gabi na iukit mo ang iyong salita sa aming mga puso, upang sa aming paglalakbay, Panginoon, na itaas ka, maluwalhati ka, at gawin ka naming tagapagligtas ng aming mga buhay. At masasabi namin ikaw ang aming Ama at ikaw ang aming Diyos. Umaasa kami, Panginoon, ngayong gabi, kikilos ang iyong banal na Espiritu, ang iyong anointing, ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, upang sa ganun, Ama, mabibigyan ka ng karangal. Umaasa kami, O Diyos, ngayong gabi mamumulat kami mula sa kababaihan, sa kalalakihan, sa mga binata at dalaga, lola at lolo, na nanonood ngayon sa iyong gawain, mapagsisihan ang lahat ng mga pagkukulang bago man lang kami pumikit ang aming mga mata at magbalik loob sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. 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 Magsipo po tayo lahat. Mga kapatid, kaibigan, maraming naghahangad na marating ang magandang buhay, pero hindi lahat ay nabibiyaan sa ganitong mga bagay. Marami ding nangangarap, subalit hindi lahat nagkaroon ng katuparan. Sa mga nais magtagumpay, makinig kayo at kalimutan nyo muna yung pinapanood yung aral. At ang aral ngayong gabi, siya mong balik-balikan na para magsisimula ka. Amen po ba? Amen. Ang ating pong tema ngayon ay utos ng Diyos sa mga magulang. Usually ho, mga magulang ang
makikinig mabuti. At naway mabuksan ka, makilala mo ang tama at magsisimula ka. Sa mga walang magulang, so gawin na lang ninyong counselor ang Diyos para makaahon talaga kayo ng gusto. Hangad ko bilang pastor na makita ko pagdating ng araw maunlad ka. Yan ang una kong hangad. Sa lahat na nakatabi ko, sa aking anak, sa aking kaibigan, sa aking kapatid, hangad ko na makita kang maunlad. So tulad sa amin, 11 kaming magkapatid, buhay pa kami lahat, pero ilan lang kami ang nasa buhay na masaya, mapayapa, maunlad. 2 lang kami. Kasi ang aming mga kapatid, sabi ko nga sa kanila, saan man kayo nakakita ng simbahan, pumasok kayo. Ayaw kasi nila sa simbahan. Gusto nila sa buhay na walang simbahan. Kaya usually, kawawa ang buhay. Amen po ba? Amen. I pray, my dear brothers and sisters, hindi lamang kayo nanonood, maging kayo narito. Sana makita ko kayong maunlad. At kung inyong sisimulan lamang. Ibig sabihin, ngayon ay Wednesday. So panuorin lang ninyo ito, balik-balikan nyo. Kahit hindi na importante sa akin yung aking mukha. Ang marinig lang ninyo yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Yung aking tinuturo. Kawikaan, chapter 30, verse 17. Makikita po natin, kapatid. Makikita nyo yan. Pakinggan nyo kung wala yan sa manual. Kawikaan, chapter 30, verse 17. Ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina ay sa parang malalagutan ng hininga, tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakanin ng buitre ang kanilang bangkay. Saan kaya nagsisimula ang gulo sa tahanan? Doon sa ama, sa anak, nawalan silang respeto sa isa't isa. Tatandaan mo, kaibigan, Kawikaan chapter 30 verse 17, ang anak na kumukutya sa kanyang ama. Maiintindihan mo pag naging ama ka na. For the first time, sabi ko sa manager nyo, paatinin mo sila lahat. Ang dahilan, mata sa mata na nakikita ko ang karamihan sa inyo kawawa. Saan kaya nagsimula? Ang gulo, ang hirap ng buhay. Pag nawala na yung ama ng respeto sa kanilang mga anak at yung anak nawala na din respeto sa kanilang ina. Magulo na yun. Makinig kayo mabuti. Pag hindi nyo ito papansinin ang araw na ito, baka darating ang araw, pipikit ng mata ko, ganun ka pa rin. Hindi po ako nagbibiro ng topic nito. Tuminga lang nga sa langit at pumikit ang iyong mga mata. Habang ko na kayo. Sabi mo, Panginoon, Panginoon, parang awa mo na. parang awa mo na. Buksan mo ang aking mata, Buksan mo ang aking mata, ang aking tainga, ang aking tenga, ang aking isip, ang aking isip, ang aking kalooban. ang aking kalooban. Loobin po Luguin mo po ngayong gabi, ngayong gabi, maranasan ka maranasan ka
at maranasan ko at maranasan ko ang salita mo ang salita mo na unti-unti na unti-unti pumapasok pumapasok sa aking kalooban sa aking kalooban upang makita ko upang makita ko ang aking mali ang aking mali at maituwid ko at maituwid ko habang ako'y habang ako'y hindi pa matanda. hindi pa matanda. Maayos ko Maayos ko ang aking pagkukulang ang aking pagkukulang sa iyo, sa iyo, sa aking magulang, sa aking magulang, sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, tandaan niyo ito. Pag ang magulang ay nawala na ng respeto sa anak, masisira na ho ang buong buhay niyo. Pag ang magulang ay nawawala na ng pagpapahalaga sa kanyang anak, yung anak niyo ay magiging pariwara. Ngayong gabi, loobin nawa ng Panginoon na mamulat ka. Amen po ba? Amen. Ang kawalan ng respeto sa magulang ang sanding ugat ng problema. Halimbawa, nirespeto kayo ng inyong magulang at hindi kayo nagrumispeto sa inyong magulang, then, hindi na magiging masaya ang buhay mo. Kailanman, hindi magiging masaya ang buhay. Sana, ang aral na ito ay magpapasimula ng buhay niyo. Bago po ako pumunta dito, nag-survey ako sa dalawa. Yung isa wala ng magulang, yung isa mayroong pang ina. Kayo mga magulang kaharap ko ngayon, maging kayo ay nanonood. Magtinginan tayo sa camera. Kasi sila rito ay nakatingin din sa aking mukha. Ilang beses na kaya umiyak yung magulang mo? Ilang beses na kaya umagulhol ang magulang mo? At ngayon, naging magulang ka, ilang beses ka na din umiyak? Kung gusto mong maayos, makinig ka. Kahit ngayon lang. Kung nanonood ka ng video, tapusin mo lang. Hindi ko hangad makita ko isang tao na nahihirapan. Hangad ko ang isang tao nakita ko maayos yung kanyang buhay. Tatandaan mo, kaibigan, ngayong gabi, pag hindi mo inayos, kahit papunta ka pa ng Amerika, kahit pupunta ka pa ng Europe, magpaikot-ikot ka man sa buong mundo, hanggat hindi mo ayusin, masasayang lang ang oras, masasayang na din ang araw, masasayang na din ang taon. Kahit professional ka, ikinagagalak ko, ikinatutuwa ko na naging professional ka. Proud ako kahit hindi tayo magkakilala. Pero, pagbabaliwalain mo lang ang aral na ito din ang maging dahilan ng iyong kabiguan ng buhay. Makinig kang mabuti. Sabayan mo kami sa pag-aaral para ang buhay mo ay maging mapayapa at tunay na buhay na haharapin mo. Number 1, utos ng Diyos sa mga magulang. Magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik ang iyong anak. Huwag mong ibuyo. Ibig sabihin,
Pag mayroon kang anak, huwag na huwag mong ipapahiya. Huwag na huwag mong sigawan. Huwag na huwag mong duruin. Huwag na huwag mong murahin. Dahil pag yan ang iyong ginawa sa iyong anak, pagdating ng araw, hindi mo sila mapapakinabangan. Pagdating ng araw, magiging sakit mo ng ulo yan. Kawikaan, chapter 4, verse 10. Makinig ka, aking anak. Payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay. Daming taon ang bibilangin. Ilang pamilya, that is mga 9 billion ang tao, o 10 billion. Ilan kaya ang pamilya ngayon na sala? Hirap, bigo, talunan, ilan kaya? Marami. Huwag na tayo lumayo. Ilan kayong pamilyang narito? Ilang pamilyang naroon? Pero bakit maraming anak hindi makabangon? Bakit maraming anak hindi umunlad? Bakit maraming anak hirap? At bakit maraming anak bigo? Anong dahilan? Yung nagsalita, ang iyong magulang ay iyong binabalwala. Ang ugat ng kahirapan, hindi dahil ipinganan kang mahirap. Ang ugat ng kahirapan na dinadanas mo ngayon ay yung paglapastangan mo sa iyong magulang. At ganoon din ang magulang. Yan ang unang dahilan kung bakit maraming tao naghihirap ang buhay. Hindi makausap. Tatandaan mo kapatid, sabi sa Kawikaan, chapter 4, verse 20, verse 10, makinig ka, aking anak. Kung magsalita ang iyong magulang, dapat mo siyang pakikinggan. Pag nagsalita ang iyong nanay at ang iyong tatay, dapat mo siyang isabuhay. At pag balang araw, maging nanay ka rin, maging tatay ka rin, kung hindi mo iningatan ang lahat ng pangaral ng magulang mo, sa dulo, mapapariwara buhay mo. Siguro, simulan mong pagtatanong. Naalala ko nga noon na sapat yung pangalan ng mama ko. Sapat din yung pangalan ng tatay ko. Yung ako'y napadpad ng Maynila, di ko matiis. Ang sarap namin kinakain. Pero alam ko ang aking mga kapatid naghihirap. Hindi pa ako kumakain. Pumupunta po ako sa malayo, umuupo at umiiyak. At ang tanong, ano kayang kinakain ng aking magulang? Kaibigan, naway maging break ng buhay ito. Kawikaan, chapter 20. O Kawikaan, chapter 4. Ang talata ay 20. Chapter 4, verse 20. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong